Viral ngayon sa social media ang isang video call umano ni First Lady Liza Marcos kay Vice President Sara Duterte kung saan makikitang humihingi siya ng tawad at umaamin sa ilang pagkakamaling nagdulot umano ng tensyon sa pagitan nila. Mabilis na kumalat ang nasabing video at umani ito ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko. Sa nasabing video na tumagal ng mahigit 5 minuto, maririnig si Liza Marcos na nagsasabing handa siyang itama ang mga naging pagkukulang at humihiling ng kapatawaran kay VP Sara. Bagamat hindi malinaw kung ano mismo ang tinutukoy na pagkakamali, ilang netizen ang nagbigay ng opinyon na posibleng ito ay may kaugnayan sa mga controversial na issue sa politika nitong mga nakaraang linggo. Samantala, nanatiling tahimik ang kampo ng First Lady at Vice President hinggil sa tunay na lalaman at konteksto ng pag-uusap. Patuloy na tinututukan ng publiko ang usapin habang hinihintay ang opisyal na pahayag mula sa magkabilang panig. Ayon sa ilang political analyst, ang pag-amin at paghingi ng tawad sa harap ng kamera ay maaring magbago ng ihip ng hangin sa kasalukuyang political climate. Gayunpaman, nananatiling palaisipan kung magbubukas ba ito ng bagong pahina sa ugnayan ni Liza Marcos at VP Sara o isa lamang itong taktika upang pakalmahin ang lumalalang sitwasyon. Ang politiko, ito ang isa sa mga coups na mainstream sa Pilipinas. Itong politiko, altered. O pagka talaga kayo sa politiko, pagka paborable dito kay Coca kang balita, talagang linalagay yung larawan, talagang nakasmile. Anak ng toko, ayan na nga ba sinasabi ko, na paghahalata kayo, politiko. Ito, di ba? Ganyan ho sila sa politiko. Ito, altered. DFA debunks police report linking Liza Marcos to Tantoco death after cross-check. O yan, ganyan tayo dito sa PH Update. Kesyo kin-cross-check daw ho nila. Ngayon, dito sa video na to, i-cross-check din ho nitong si Maharlika yung mga dokumentong lumabas at yung mga nakuha niyang dokumento sa Beverly Hills Police Department. Ayan. O, dito muna tayo kay Senator Bato de la Rosa kasi pinipilit ng mga kampon ni Liza na ibahin ang usapan. Ngayong mga panahon na to, gusto ho nilang ibaling doon sa mga nawawalang kalansay, kesyo konektado sa naging war on drugs itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, kesyo ICC, dadakpin na rin si Senator Bato de la Rosa. Napakarami hong issue na gusto ho nilang ipangtakip dito sa issue na kung saan kinakaladkad ang pangalan nitong si Kokak. Pero bago natin pag-usapan yung mga dokumentong ilalatag nitong si Maharlika, punta ho muna tayo dito kay Senator Bato de la Rosa. Makibalita ho tayo kung ano na naman nakabalbala ng pinaplano ng administrasyon ni Marcos Jr. sa kanya. Ito. Okay. Warrant of arrest ng ICC laban kay Senador Bato de la Rosa. Diversionary tactics lang daw ng Malacanang. Alam natin ang detalye kay Mean Corvera. Mean. Tinawag na diversionary tactics ni Senador Ronald Bato de la Rosa ang bantang pagpapareso sa kanya sakali maglabas ng warrant of arrest ang International Criminal Court. Kasunod yan ang pahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin na makakatanggap ng kaparehong treatment si de la Rosa gaya ng ginawa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sakaling iparesto ito ng ICC sa pagkakaugnay umano sa mga kasong crime against humanity. Sabi ni de la Rosa, binuhay ang umani warrant laban sa kanya para i-divert ang atensyon ng publiko at pagtakpan ng issue ngayong pinag-uusapan niya ang pagkakadawit umano ni First Lady Liza Marcos sa pagkamatay ng business tycoon na si Paulo Tantoco. Bagamat wala raw siyang direktang impormasyon hinggil dito, sabi ni de la Rosa, kaduda-duda na binubuhay ang kaso ngayon sa ICC. Pero sa ngayon, wala pa siya natatanggap na anumang intelligence report sa umano'y paglalabas ng arrest warrant. Gayunman, pinaghahandaan niya rin ang worst case scenario dahil hindi niya malayong gawin ng Malacanang ang ginawa noon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kahit pamalinaw na walang jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senador de la Rosa. Yan. Kung mahilig sila sa ganun, kapag may mga mainit na issues na pinupukol sa Malacanang, ngayon pinag-uusapan na naman tungkol yung nangyari kay First Lady. Ngayon, magagawa na naman sila ng issue about ICC and the Senator para to divert the issue. Ayaw mo na mahilig ang mga tao dyan sa Malacanang. Gagawa ang panibagong issue kahit na old issue na rehashed issue ay
ikon nila yung i-recycle nila para lang to divert the people's attention. Yun, mga maliwanag pa ho sa sikat ng araw. Ito talagang si Senator Bato de la Rosa. Oo. Ika nga kabisado na ho niya. Papunta pa lang itong mga ano na to, itong mga politiko na to, itong mga kumakalaban na to kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, alam na ho yan ni Sen Bato na talagang ano yan, diversionary tactics para mawala ang atensyon ng ating mga kababayan dito sa issue na kung saan naiiskandalo na naman ang apelidong Marcos. Ito, dito tayo. Kay Claire Contreras, dito kay Ma'am Claire Contreras aka Maharlika. Nako, itong si Claire Castro, yariho siya dito mga kababayan. Kay Claire Contreras na ba tayo o dito ho muna tayo kay ano? Okay, dito ho muna tayo kay ano? Kay Attorney Rowena Guanzon, kaugnay sa mga nawawalang sugarol. Dito ho muna tayo sa mga nawawalang sugarol. Bago tayo dumako sa ano, dito kay Binibining Maharlika. Game. Attorney Rowena Guanzon po, ang inyong lingkod. Pag-uusapan po natin ngayon, yung mga may Ganda ng damit ni Attorney Rowena, orange na orange. init Ganda, na balita. Gagawin natin series ito para matuwa naman kayo sa aking mga, this time legal na mga pagsusuri at opinion tungkol sa mainit na kaso ngayon. Yan. May kaso nga ba? Itong whistleblower ng missing Sabongeros na si alias Dondon. Ito, gusto pong sundan itong storyang ito. Dahil hindi yun nagtatanong. Yung tatay ko po si Judge Sixto Guanzon ay Sambongero. Nako. At breeder ng fighting cocks. So, nang similang po ako, kasabay ko na po yung mga manok. Lumaki po ako na yung nag-good morning sa amin at pumupukaw sa aming mga bata ay mga manok. At yung cod liver oil at mga vitamins na mga manok ng tatay ko, nakalinya din kami dyan nung bata kami. Binibigyan din niya kami ng cod liver oil. Kaya ito pong sabong ay Parang pampatalino ata yung cod liver oil na yan. Kasi itong si Attorney Gonzon, matalino eh. O, umpisa niyo na akong bigyan ng cod liver oil. hindi po ito Baka malayo sa life experience ko. Yung tatay Okay. ko, kahit West siya, ay every Sunday, meron siyang sabong. Pupunta siya sa mga sabungan, nagdi-derby siya, at nagdi-breed siya ng fighting cocks. Ang pinaka-prominent niya na breed ng fighting cock ay yung Miner's Blue. At dyan po sa amin sa Negros, ang pinakamalaking sabungan ay ang Guanzon Cockpit. Ang mayari po nun, ang mga kamag-anak ko, Guanzon din po. Kaya, pag tinatanong nila, ba't ako nag-i-interest sa mga sabong at mga issue ng sabongero? Kasi nga ho, lumaki nga po ako sa kasabay ng mga manok. Kaya, pero itong legal na tingin natin tingnan natin sa legal na aspeto itong kwento ni alias Dondon. Sinusundan ko kasi to kasi parang dati hindi ko pinapansin Pero, di ba 4 years ago or so many years ago, may nawalang mga sabongero. Sabi nila around 34. Ngayon, merong daw witness na against dyan kay Dondon at kaya siya inaresto na kulong. Nakalaya siya, may piyansa yata siya. At ngayon, sabi niya, sa support daw or encouragement ni General Torre, yun ang sabi niya, ay magsasalita na siya. Nang sabi niya, totoo. So, ang story niya, which is not a testimony kasi hindi naman court, puro media ito Ang sabi ni alias Dondon, na yun daw mga sabongero na missing
yun daw ay nagtsopek, yung mga nag-cheat ba? Nagtsopek sa sabong ng online sabong na majority na may-ari ay si Mr. Charlie Atom Ang. So, ang sinasabi niya, tinutukoy niya na yun daw mga sabongero na yun ay kinuha niya o dinala niya sa mga pulis para i-turn over niya sa utos daw ni Atong Ang. So, what is actually saying is that there was a conspiracy na ipapatay itong mga missing sabongeros na ito. At siya ay isang tuldok or point ng conspiracy na yun. Kumbaga, siya yung naging point man. Dahil siya ang naghatid ng mga sabongero na yon sa, sabi niya, mga polis. Okay? So, ano ang legal na meaning niyan? Sinasabi niya na ang mastermind si Charlie Atong Ang. Hindi siya. And therefore, sinasabi niya na dapat ang managot ay si Mr. Ang, hindi siya, dahil hindi naman siya ang pinaka-most guilty. Yan po ang istorya. Okay, naiintindihan na ho natin. Kumbaga, ika nga sa mabilis na salita para maintindihan ng mga kababayan. Alam kung naiintindihan ng mga galing yung mga kasama na. Tinuturuan nga ako ng iba dyan eh. Hugas kamay, yung mga yung salitang kalye, yun ang ginagawa nitong si alias Totoy. Naguhugas kamay. Yun ang pagkakaintindi ko eh. Di ba? Naguhugas kamay siya para makitang mas may kasalanan. Yan si Charlie Atong. Naiintindihan na natin, okay? According to alias Donbot. Ay, paniniwalaan ba natin siya? Nako. Tatalakayin po natin yan sa sunod nating video. Kaya abangan nyo. Abangan natin, attorney. Mag-follow kayo kay Attorney Guanzon. Ito, love na love ko yung si Attorney Guanzon. Sa lahat ng pinklawan at dilawan, ngayon lang tayo nagmahal at isang tao lang yan. Walang iba kung hindi itong si Attorney Rowena Guanzon. Kahit na hindi na yung paniniwala sa politika, yan, pinklawan, dilawan. Pero yung prinsipyo niya, talagang nanindigan siya na itong si Marcos Jr., mahilig sa Coca-Cola. Diba? Dito na ho tayo kay Binibining Maharlika. Rekta ho tayo sa kanya. Ako, dokumento ko ito eh. Ika nga pagkalatagan ng dokumento, ito mga kailangan nating mapanood eh. Kasi yung kay Auntie Claire, di ba? Sinabi niya, hindi totoo yan, altered yan, kasi ganito, kasi ganyan. Hindi tayo linatagan. Ito, meron pang seal ng ng Beverly Hills Police Department. Yung na yan nito si Binibining Maharlika. Hindi pa ho natin napanood. Sabay-sabay ho natin panoorin dito sa video na to. Okay? Ang pa lang ho dito, ang pinaka na-establish pa lang ho talaga natin, ha? Merong report, merong medical exam, yung medical examiner sinabi ito yung dahilan ng pagkakagurgor, ang kaso ay bukas. Merong mga video naglabasan na kung saan noong gabi na bago mangyari ang the D-Day, namataan, ha? Hindi ito kumpirmado na yung video na yon. Noong gabi na yung mismo, nangyari yung karumal-dumal na pangyayari na nangyari dito kay Paulo Tantoco. Magkatabi pa itong si Lisa, itong si Tantoco na chumichibog. At meron ding video na lumabas na kung saan nagsasayaw-sayaw pa sila na ng I Will Survive. Ayun, hindi nakasurvive. At yung si Lisa Araneta Marcos, kitang-kita ho doon sa video na pasayaw-sayaw din ho siya. Yun pa lang ho, ha. Maliban doon sa mga yon, wala pa rin hong sasabi o makapagtuturo na talagang mga matitibay na ebidensya. Kumbaga ito kaya nakakaladkad ang pangalan ni Lisa. Actually hindi naman makakaladkad. Halimbawa kung wala siya dyan, halimbawa ang pinuntahan nitong si Paulo Tantoco hindi naman talaga event ng pamahalaan. Wala namang problema eh. Tapos kahit na halimbawa magkasama sila dyan, pumunta sila sa isang pribadong pagtitipon o pribadong party. Imbitado si Lisa, imbitado itong si Tantoco. Nangyari yan kay Tantoco, hindi man pakialam natin, nangyari kay Tantoco yan. O kahit na nandiyan si Lisa, and so,
Privado yan eh. Hindi natin dapat pakialaman yan. Kung merong man nangyaring ganyan, pareha silang imbitado doon, wala nang pakialam si Lisa doon. Ang problema ho dito, yung event na pinuntahan nila, PhilFest, pinondohan niya na sambayan ng Pilipino, ginastosan niya ng ating mga kababayan. Public figure itong si Lisa Araneta Marcos sa pagiging first lady ho niya, asawa ho siya ng Presidente Marcos, di ba? At yung film fest na yun, isa sa mga kapritsyo ni Lisa yon. At yun ang event na inatinan nitong si Paulo Tantoco. Kaya lang naman nakakaladkad. Maiginahot nga linaw tayo dito. Hindi natin kinakaladkad dito ang pangalan nitong si Tantoco dahil pribadong tao yan. Yun yung event na dinaluhan nila, pinondohan na sambayan ng Pilipino. At yung pagpunta nila doon, malamang sa malamang, alam nga naman, gagastos siya si Lisa o mag-film fest tayo, pakilala natin ang mga pelikulang gawang Pilipino sa Amerika. Tapos gagastos siya ng sarili niyang pera. Film fest nga, Manila Film Fest. Malamang sa malamang, ano yan, galing sa pera na sambayan na niyang ginasta nila dyan sa Film Fest yan. Kasi puro government official ang dumalo. Halimbawa na lang yung ating tourism secretary, si Frasco, nandyan. Balita natin yung MMDA, nandyan din. Yung ang pangalan si Artes. Katabi niya, kamukha niya, hindi tayo sigurado dyan. O kung hindi man, mali tayo. Hindi yung kamukha niya, nandyan yung kamukha ni Artes. Nandiyan si Chis Escudero, si Senator Chis Escudero, Senator Jingo Estrada, nandiyan ho sila sa naturang pagtitipon na yan. Kaya talagang ano ho yan, hindi ho maiiwasan na mapakabit yung mga pangalan ng mga politiko, mga pangalan ng mga mai-influensyang tao diyan sa naturang kaganapan na yan. Kaya sana rin naman, alam naman natin na iintindihan ng pamilya ni Paulo Tantoco na kung bakit ito napag-uusapan sa social media dahil ang pinuntahan nila pinondohan ng pera ng sambayanan. At dun sa mga pagtitipon na kung saan pinopondohan ng pera ng sambayanan tapos merong mga nangyayaring ganitong kaganapan, hindi naman ho siguro kalabisan sa parte ng mga kababayan natin na mapag-usapan itong itong mga ganitong klaseng pangyayari sa ating bansa. Okay? Mga kababayan, bago natin simulan sa lansanin ang mga kaganapan, diba, sabi ko nga kahapon, yung 20-minute vlog natin ay kino-confuse kayong lahat na hindi kasali si Lisa Tanas sa mga parties or hindi kasama si Lisa Tanas nung gabi ng si Tantoco, si Paulo o si Pawi, kilala siya, yun ang kanyang pet name sa kanyang pamilya, na walang kinalaman si Lisa Tanas. Alright? Mga kababayan, ipiniliwanag ni Dean Chase kahapon at napag-usapan din namin yun, nagkita kami, na yung kanyang dokumento, okay, actually ay talagang legitimate. Yun ulitin ko ha, yung tanim document kasi, na sinasabi ng Malacanang, ng mga bangag at ng kanilang attack dog na si Clarissa Castro, Clarissa Taratara. Akala ko nag-ano na ba yan? Nag-ano na ba siya? Nag-resign na ba ang Gaga? Ba't ganun pa man? Yung pinapakita nila talagang document, okay, yun ay edited. Okay? Ulitin ko po hindi yun ang pinapakita ni Dean Chase. Dito sa mga law enforcement agency personnel or officers, alam nyo naman yan kapag nagli-leak ng dokumento ang isang opisyal ng gobyerno, okay, may tinatakpan yan. Or tatanggalin niya yung, I just don't know kung ano yung term pa, yung, siguro sa layman's term, yung identifiers na, di ba kapag nag-log in ang isang officer sa computer system, meron yan digital signature, di ba? May mga naiiwan yan, may mga bakas yan, may mga footprints o kung ano pa man na nalalaman kung sino ang nagbukas, okay, ng computer at kumuha ng dokumento na patungkol kay Tantoco. Kaya naman ang mga not whistleblowers, there are also whistleblowers. Kaya itong mga police na ito na nagbibigay ng impormasyon, whether sa Pilipinas or sa Amerika, minimake sure nila na hindi perfect yung ibibigay nilang dokumento. Kasi nga, when I say hindi perfect, pwedeng takpan yung pangalan nila, may buburahin or something like that. Okay? Pero yung ipinakita talaga, yung tanim na
tanim dokumento na pinapakita ng Malacanang, it's real tanim. Kasi naalala ko, may nag-send din sa amin yan. Okay, may nag-send din sa amin ng dokumento na yan na sabi, Miss Marlica, ito, document what do you think. Kasama ko pa si, maliban kay Dean, may document, dalawa yan dalawa yung document na yan. Magkasama kami ni Spokes Harry. Nasa higa ko niyan. Pinakita ko, Harry, ito, may sinend sa atin. Tapos sabi ko, tapos syempre si Harry excited. Dahil syempre kapag usapang bangag na talagang magpapalubog sa mga bangag, excited kami lahat. Pero sabi ko, Spokes, tanim yan. Sabi ko ng gano'n, hindi natin pwedeng i-share yan. Tanim yan, kako, tanim. Dahil yung font, pinag-compare namin, ganyan-ganyan. Pero hindi po yun ang pinakita ni Dean. Tayo ho dito sa PH Update, hindi ho natin ilinabas yun. Maliban doon sa yung examiner, yung Beverly Hills Medical Examiner County something. Yun ay pinakita natin. Pero yung binasa nitong, hindi ko nga alam saan galing yung sinasabi ni Claire Castro na merong yung gandun lang yan. Alam mo nila kagad. Doon ho kayo magtaka. Di ba paglabas ng issue, alam nila na merong dinagdag, merong hanggang doon lang yon. Fake news yan, di ba? Hindi nga natin, di ko nga binasa yan eh. Buti na lang, hindi natin nakita kung nakita natin. Nayari sana tayo. hindi ko natin na content yung na yan, yung dinagdag na yan. Hindi na natin yung mga balita sa sa mainstream media. Teka, hanapin ko. Tuloy lang natin Madam Claire, tuloy lang ko. Hindi yun pinakita ni Dean. Kaya yung sinasabi ngayon ng Bangag Administration, okay? Pang-confuse nga sa inyo para sabihin nila na kung fake nga naman yung documents na sinasabi nila, so ibig sabihin, okay, wala bang ito kasi, walang namatay na tantoko, walang nag-addictus, kasi kung papansinin ninyo, mga kababayan, never ever in-acknowledge ng Bangag, ni Lisa Tanas, ni Clarissa o ng kahit anong ahensya na may namatay. Yan, ayan mga kababayan. Yan yung mga isinyer nating screenshot nung lumabas yung issue na yan. Yan, galing politiko yan. At galing News 5 naman itong isa na to. At yan lang kasi kung di rin galing sa mga malalaking mainstream media, hindi natin ibabalita dito sa PH Update. Ito, Paulo Tantoco, pumanaw sa Coca-Cola overdose. Report, sinong fake news yan? Hindi naman tayo. Hindi tayo kasi galing News 5 yan eh. Di ba? Yan ang sinasabi natin. Yan ang pinagtataka natin dito sa PH Update. Bakit noong paglabas pa lang ng issue na yan, ang Malacanang, alam mo nila kagad kung ano yung mga peke at hindi peke. Alam mo nila kung ano yung dinagdag at hindi dinagdag. Di natin alam na yung dokumentong sinasabi nitong si Auntie Claire nung una siya nagsalita dyan sa issue. Nagulat pa nga tayo, ano sinasabi yung dokumento? Parang di ko ata alam yun. Napagano na lang tayo tuloy natin. Sa Beverly Hills. Okay? Legit mga documents si Dean Chase kasi may watermark. Nakita ko yung pampaliwan. Kasi tuloy natin. Nasa Pro Department siya. Pumunta ako sa kanyang sa office niya. So, tinignan ko tuloy. Kaya nga itong binigay naman sa akin, ito sa coroner's office, to sa medical. Wala nga, kaya tinignan ko kung may watermark. Wala nga ito sa akin, yung binigay nung a few days before inilabas ng coroner's office, yung kanilang yung kanilang report. Diba? Ito talaga walang watermark. Ito may pirma. Pirma. Itong dokumento to kasi minail to sa akin eh. Hindi ito galing sa email. Kung di minail talaga to sa akin. Pero ganito, mga kababayan, tignan ninyo, sabi ko nga sa inyo, mapagmatya kayo, maging matalino tayong lahat dahil ang gobyernong Bangag ay nililito kayo. Hindi nila sinabi na, I'm sorry sa kababayan nating namatay na si Paulo Tantoco, di ba, na siya ay namatay sa Beverly Hills sa Hilton Hotel, at since ito may accident ang pagkamatay. Aksidente. Dito tayo tututok. Aksidente, then may Coca-Cola o may polvoron. Hindi ba bilang isang gobyerno na bangag o Marcos, sige, isang Marcos na bangag, si Paulo Tantoco
ay asawa lang naman ng Deputy Secretary Yun. ng Office of the President. Okay? Na si Dina Tantoco o Dina Arroyo Tantoco. O yan. Naku, may Okay. tumatawag. May tumatawag. Dali lang ha. Tignan na natin to. Dali lang, baka importante. Basahin natin yung salita. Anong order natin? Oh, ikaw nang bahala dyan. Sige. Kahit ano na lang. Oh, Okay. yun sabi So, niya. ayun na nga. Palangga. Pagkain pala, gutom na siya. Pagkain pala yung tinatanong siya. Importante pagkain, di pa sila kumain. Oh. Hindi ba? Dito kayo. Okay, sige. Sige, ganito gawin natin. Okay, Totoong may dokumentong nag-leak na peke o may dinagdag. Dagdag, Okay? yan. Pero hindi na ako In-establish na yon. Totoo, mayroong dagdag dokumento. At malamang sa malamang, ang nagpakalat din dyan ang Bangag Administration. Di nga natin nabalitaan yan. Alam niya ng mga sumusubaybay dito sa PH Update. Hindi ho natin ilalatag dito kung ika nga pagka mga ganun screenshot. Punta tayo doon sa mainstream media kung sino talaga yung mga sila talaga yung ika nga pagka mayroong mabubuntunan. Sila magkakaroon ng problema dyan. post niyan, hindi rin nag-post si Din yan. Ang tawag dyan ay tanim dokumento, tanim fake news. Now, doon na tayo papasok. Okay? Kasi naglabas na yung coroner's office na may namatay na isang 44 years old na si Tantoco. Ngayon, ang nangyari, na-emphasize yung dinagdag. Pero yung laman noong medical result ni Tantoco, pagkatapos nilang kinuha siguro yung katawan niya, yaang mga pinost na yan ng News 5 na kung saan Paulo Tantoco, pumanaw sa Coca-Cola overdose report. Yung mga salita na yan, natatapalan o natatakpan doon sa dinagdag na kung saan malamang sa malamang ang nagdagdag din ay itong Bangag Admin. Malamang sa malamang ha. Okay? May namatay at may bangkay na inuwi sa Pilipinas kasi nga namatay sa Beverly Hills ay itong aksidente. Hindi ba dapat kapag gobyerno ka, kung ang mga OFW, di ba, kapag namamatay, tinututukan dapat ng gobyerno at nagbibigay dapat ng statement, itong ang gobyerno. Pero bakit only for this Tantoco's death? Bakit ayaw pag-usapan, okay, ng gobyerno ni Marcos? Ng gobyerno ni Bangag? Aksidente. Hindi ba dapat ang DFA? Kasi may statement sila ngayon, mga kababayan. May statement ngayon. Sabi ng DFA, teka lang, tignan ko lang pa. Pasok tayo sa DFA. Yan. Okay. Okay, where is that DFA thing? Ito. Ang headline nila, DFA says, police report linking Liza Marcos to death of Rostan's ear altered. Okay? The supposed Beverly Hills Police report that allegedly linked First Lady Liza Tanas Marcos to the death of Russian's ear Juan Paulo Tantoco was altered. Malacanang said on Thursday. Well, anyway, sige, wala namang kwentang yun. Wala namang kwenta talagang balita. Okay. Hindi di ba napapansin? Ayon sa County of Los Angeles Department of Examiner, okay, ayan no, a male aged about 44 years that he came to his death on the 8th of March 2025. Okay? Ayan ang pangalan. Ito po yun. Nakikita nyo? Ayan, yan po yan. Sinend yan sa akin. Ito ay hindi galing sa email. Ayan, may perma yan. Yan ang mga dokumento. Yan yung mga merong seal, merong pirma. Yan so, ibig sabihin, dito tayo tututok. May namatay na si Tantoco at dyan siya namatay sa Beverly Hills. Focus tayo dyan. Ay, tanggalin na natin yung tanim fake news nila. Ay, tanim dokumento nila. Tanim alter. Hindi ba dapat ang Department of Foreign Affairs at ang ating ambassador ng Pilipinas dito sa Amerika na si Babes Romualdez, hindi ba dapat papanagutin, iimbestigahan nila at magbigay sila ng ulat sa taong bayan na, uy, may namatay. Asawa pa naman ito ni Dina Tantoco Arroyo na appointee ni Bangag Marcos. Hindi pwedeng itong pabayaan lang. Okay? Na namatay siya, tikom ang bibig. Imagine ninyo, mataas ang pwesto ni Dina Tantoco ni isang
tuldok si Marcos Jr. na nag-appoint sa kanya at si Lisa Tanas. Mga kababayan, Wala man lang wala man lang tayong narinig na pakikiramay dito sa pamilya na to na ay ang nakikisa kami sa pagluluksa ng pamilya na to. Dahil nga naman appointee ang si yung asawa nito. Kaya nga. walang man lang sulat ng pakikiramay. Correct. Di ba? Walang sulat ng pakikiramay. Pero ang tinutukan nila ngayon, fake yan, may naglabas ng peking dokumento. Ulitin natin mga kababayan, ang nilabas ni Dean at nilabas ko ay hindi po peking dokumento. At hindi din po peke na may namatay na isang isang tao. Okay, na may namatay nga na si Tantoco na asawa ng appointee ni Bangag. Doon tayo tututok kasi doon kayo nililito. Doon tayo magpo-focus. Doon kayo nililito na kapag nung may lumabas ng peke, sila rin ang naglabas niyan. Mga kababayan, yung mga bangag din ang naglabas niyan. Para nga ito pang confuse sa inyo. Now, okay? Hanggang ngayon wala silang ulat. Walang investigation ang DFA, walang investigation ang Senado, which is nandoon nga si Jingay Estrada at si Queso Escudero. Nandoon sila sa event na yon bago namatay si Pawi. Nako po. Bakit sila tahimik? Ni isang tuldok na pananalita, ayaw nila magbigay ng statement. Sabi nga ni Philgen, yes, mag-hair follicle silang lahat. Okay? Bakit ayaw? Hindi ba dapat isang Pilipino na namatay sa aksidente dito sa Beverly Hills at nakitaan ang toxicology test na mayroong pulburon, hindi ba dapat hindi ba dapat yan ay tutukan ng gobyerno ni Bangag na nakakahiya dito sa bansang Pilipinas na yung bitbit nila o nakasalumuha ni Lisa Tanas, sayaw sila, I will survive, pero hindi na nga nag-survive, talagang ayaw nilang pag-usapan. Tumututok sila, yung dokumento yan, tampered yan. Sadya nila yun, sila ang gumawa ng dokumentong yun. Mismo ang mga bangag ang gumawa nun para ilihis. Kasi hindi naman nila pinakita yung dokumento ni Dean Di ba? Binanggit ba doon si Dean? Hindi. Wala. Kasi tanim nila yun. Kaya sabi ko nga sa'yo, mag-ingat-ingat kayo sa kakapost. Kasi yung mga tanim na yan, galing din yan sa kampo ni Satanas. At magtataka ka, bakit ang pamilya ng Tantoco wala rin, although tahimik sila. Pwede sila magsampa ng kaso actually. Pwede silang, what you call it? Ayan, buti lumayas siya. Okay, lumayas yung Right. Mga kababayan, kahit, kumbaga, sino yung mga nakasama nila doon sa loob? Yung nagsesyon sila. Kasi may session na naganap. Nakalagay nga doon sa leak report kasi kay Dean. Hindi yung may dilaw-dilaw na fake talaga. Hindi yon. Bakit, mga kababayan, ang pamilya, pero hindi ko lang sure kung ang pamilya ba may ginagawa sila na magsampa sila ng criminal complaint, 'di ba? Laban sa mga kasama o kay Lisa Tanas na na based nga doon sa leak report ay nandoon si Lisa Tanas. Ngayon, kung gusto talagang malinis ni Bangag ang kanilang pangalan, number one, sabi nyo nga, mag-fair follicle test. Yeah, it's a wrongful death. May nabasa ako dyan kanina. Pag-usapan natin mamaya ang wrongful death na yan. Ngayon, pwede magsampa ang mga nandoon sa loob para mapanagot ang mga taong mga taong, ang tawag dito pala yung kay Dean, yung galing kay Dean. Okay, hindi po, itong babasahin ko, hindi po ito yung sinasabi ng Malacanang na fake, pero ito po yung babasahin ko ay ito yung leak. Okay, ito yung sinasabi ni Dean. Okay? Right. Incident. Okay. Ito ba yun? Ba't wala yung isa? Okay. What the heck? Okay. This is not mine. Yung kay Dina saan. Akin pala yun.
Okay. Ang kay Dean. Where is that? Okay, wait a minute. Dami kasing message. Okay. Okay. So anyway, sige, bago i-send sa akin. Alright, ngayon mga kababayan, nasa na tayo? At nawala yung alindog ko. Okay, so ngayon, ano daw? Sa GMA deleted smell fishy, ganyan-ganyan. Okay, so ngayon nakalagay doon, di ba? Doon sa leak report na yun, may mga tao, may mga personalities nandoon, ganyan-ganyan. Tapos may nakalagay doon, di ba? Ako ang unang nag-report sa inyo. Ako ang unang nag-report sa inyo na dinilayed nila yung pagtawag ng ambulance bago nila nireport 7 hours according to our informant. Alright? Okay. Di ba nakalagay dito, redacted to eh. Ito, Beverly Hills talaga to eh. Okay? Ayan o. Okay? Ngayon, on Saturday, March 8, 2025, okay, hindi ko na ito babasahin lahat. Okay? Ano yung, itong sabi ng statement, stated that other associates including, okay, sino yun? Tignan natin ito. Responding, chest compression, okay. Ito. Ito yung nakasulat dito na stated that she and her associates including blank, 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 and the decedent had dinner at the Waldorf Astoria. Nakapunta ako dito, di ba? Nakita yung mga video namin ni Attorney Glenn. Pumunta kami dito. At the evening of March 7, she observed Mr. Tantoco exhibiting signs of distress, including profuse sweating, incoherent speech, and visible disorientation. She called inquiring whether he required medical assistance, but, nakalagay dito, but Alisa Canas reportedly downplayed the symptoms and suggested that Mr. Tantoco returned to his hotel room to rest. Ganyan-ganyan. Okay. So ito yung nag-jive yung report na to sa aking puting ahas na nag-wait sila ng 7 hours bago sila tumawag ng rescue or 911. Ngayon, mga kababayan, anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin, tulad ng title natin, ay pwede silang kasuhan ng involuntary gurgur. Meaning, nakita na nila yung mga witness, kung sino man, na meron ng manifestations ng incoherent. Kumbaga, hindi na siya normal. Kumbaga, hindi na normal. May mga nakita ng sintomas na hindi na normal yung tao dahil nga. Alam nyo mga kababayan, itong multong ginawa na to ng administrasyon, maniwala ako kayo, tapos na ang administrasyon na hahabulin pa ho sila nito. Yan si Lisa, ano pa ho siya? Mumultuhin pa rin siya ng ginawa nilang ano na to, ginawa nilang multo na to. Sigurado ho tayo dyan mga kababayan. Ganun-ganun na lang. Anak ng toko. Di pwede yan. You know, tumira sila ng lasing or whatever, kung ano pa yung mga tinira nila. Di ba? Kung ano pa yung ginawa nila mga kababayan. So, ano ang pwedeng gawin ng pamilya? Dahil may namatay eh. Hindi fake news. Hindi fake news na may namatay. Hindi rin fake news na namatay sa Beverly Hilton. Hindi rin fake news na merong pulburon ang kanyang toxicology test. Hindi rin fake news na 44 years old siya na siya ay si Tantoco. Yan ay hindi fake news, mga kababayan. Kasi nga, hawak natin dito. Ngayon, ano nga ang pwedeng gawin dito not only kay Satanas, yung mga taong nasa loob. Kasi nga, base sa aking unang ulat, base sa ating informante, di ba, na hindi ko pa ngayon pinapangalan si Tantoco kasi wala akong hawak na death certificate or anything na makapagpapatunay na may isang namatay na itong pangalan. Kaya nga, hindi ko pinangalanan itong taong ito. Inong namatay ni si Tantoco. Pero ngayon pwede natin siya mapangalanan kasi totoong namatay talaga siya at totoo talagang may pulburon involved at sinasabing aksidente. Na ito ay napaka number 1 na dapat hindi natin makakalimutan at huwag tayo magpapabudol muli sa Bangag Administration. So, sa report sa leak document ni Dean at sa report ko, nag-match na dinilay nila ang pagtawag sa 911. So, meaning, pinabayaan nila dahil for what reason? Baka iniisip nila, baka hindi.
Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!